Praise God, no? Good morning kay Ruilino Isayas. Pagkanindot na lang sa apelido ni Ruilino de Isayas, taning bataan eh. Morning po, tatay. Good morning, Ruilino. Good morning ha, sa tanan. Okay. Atong isgutan karon kining topic, this man is a holy man of God. No. Kining tawhana bala ang tao sa Dios. Okay. Let us open our Bibles in 2 Kings chapter 4 verse 8. Actually up to verse 37, pero ako lang parahon karon, at least naamoy lantawon. Let's start to read in verse 8. But one day Elisha went to the town of Shunem. A wealthy woman lived there, and she urged him to come to her home for a meal. After that, whenever he passed that way, he would stop there for something to eat. Verse 9. She said to her husband, I am sure this man who stops in from time to time is a holy man of God. Sa Bisaya doon, tanaw na to sa Bisaya. 2 Kings chapter 4 verse 8 and 9. Then after atong tanaw na sa New King James Version na ito NIV, tanaw na to, no? Usa ka adlaw ni ana si Eliseo miadto sa Sunam. Di nagpuyo ang usa ka babae nga dato. Giagda siya sa babae sa pagkaon. Busa matag agi niya niadtong dapita. Muhapit gayud siya sa balay sa babae aron pagkaon. Ug ang babae miingon sa iyang bana, nasabot ko nga ang tao nga kanunay moagi dinhi usa ka bala ang tao. Nasabot ko. Sa NIV daw tanaw na to ang translation na para at least nagutay makuha. Importante kayo ni, no? Matter pa. One day Elisha went to Shunem, and a well-to-do woman was there who urged him to stay for a meal. Whenever he came by, he stopped there to eat. 9. She said to her husband, I know that this man who often comes our way is a holy man of God. Hallelujah. At sa King James mato pa, I perceive. I know. Mato pa, I perceive. I know. Gibati ko, nakahibalo ko. Morning akong, this is the revelation. Okay? That this man is a holy man of God, which passeth by us continually. Okay. Before ko mupadayon, yan muna ko sa pag-share ani sa inyong mga kaila sa Facebook, sa mga leaders, no, sa church nato, sa mga kapastoran ato ning i-share sa ilaha. Okay, so this man is a holy man of God. Muna atong topic karon. Adunay mga moments sa atong life, or there are moments in life when we meet someone and sense something different about them. Dili sa ilahang kabantog, dili sa ilahang kaadunahan, but a quiet holiness that carries the presence of God. Ano na ito kung naka-encounter mo yan na naatay makita, naatay makatagbuan ng mga tao, nga masense nimo nga something different, unusual ba, dili to kay ilado sila or vlogger sikat kayo daga followers or dato sila, dili po sila dato, apan aduna kay namatikdan ba nga na ay something sa iya ba, kay nagdala siya sa presensya sa Ginoo. Kanang mana ka makinintawhan na dili ni ordinaryo. Yes, he or she is an ordinary woman or man, but na ako'y namatikdan sa iya. Naka-observe ko sa iya. Lahi ni siya. Pinasahi siya. Okay. So, naay nahitabo sa Shunem, sa ato gibasa di palang dugay. Usa ka gamay kaayo nga lungsod sa Shunem, nga si Propeta Eliseo, ang alagas Ginoo nga disciple ni Elijah, ning abot ning lugar. Balikon ako, no?
Ang Bible, generalize ba? Sa pag-istorya, mato pa mulabay sa Eliseo ning lugar, watay kalibutan unsay tuyo na didto. Apan gipahapit siya diri. Di ba? Every time ato siya didto, muhapit siya diri. Si Eliseo, mubaktas, wala man sa unay mga sakyanan. Kadilakad yun sila. Baktas yun. Mo nga, usa ka bisis niya na, ikaduha ka bisis, katulo ka bisis, kada labay niya, niya ng lugar, na timing po nga kining balay sa siyo na may tuman, daplins dalan. Malabyan ba? Malabyan yun. So, a prophet named Elisha passed by. According sa verse nga itong gibasa, di palang dugay, a well-to-do o a wealthy woman noticed him. She offered him a meal. Buutang ni Mayhana. Nga paglabay ni Eliseo, I don't know ito, naba sa karinderya? Or, maubagin na iyang karakter nga, kada labay, pakauno niya? No? Maybe, ha? Maybe. Muni, yang grabe sa ka-hospitable, generous kini nga babae, manggihatagon ni Mayhana. So this Shunammite woman, this woman offered Elisha a meal. Kaon. Wa pagingon diha pamahaw pa nito panihapon, basta kaon. Every time mo labay si Eliseo, pakaunon siya. Unya si Eliseo pod, he began stopping by regularly. Balik ko na ko wala siguro unsa ka siya didto. Nganing hapit siya diri. Siguro nagsimbalay siya dito na cell group, nasa fellowship dito, nasa outstation, outreach dito. Ning labay siya diha, gipahapit siya sa Shunammite woman. Apan usay nahitabo sa usa ka adlaw niya na one day. Ingna tapad pag nakaitapad ron one day. Pagkatapad nimo ang imong bana, ingna imong bana, darling, one day. Og naay one day. Sa Shunammite woman, mato pa niya, she said something powerful to her husband. Something powerful. Mato pa niya, she said to her husband, I know that this man is who often comes our way is a holy man of God. Kumbaga sa atong Pinon, darling, nakamatikod ko ba? Nakamatikod ko. Kining tao ba nga atong ginapakaon? Diri ba? Kanang tiglabay din Bala ang tao sa Diyos ni. Pastor ni. Bala ang tao sa Diyos. Kanang word nga, behold, now I perceive. Sa King James ba? This woman perceive. This is a holy man of God who passes by us continually. I perceive that this man, this unholy man of God which passeth by us continually. Samtang ako ning gibasa, actually gi-share din ako ganyan bundag sa mabungahon pastors. Kini nga word, I don't know to kung naabay na struck ba sa imo kini nga word karon. But those words, don't you know that? Kining words change everything sa life sa woman, sa Shunammite. Pag-ingon niya, behold now, I perceive. Kuyaw ning pulunga. Muna nag-change everything sa iyang life. Nag-change niya, naay nahitabo nga pinasahi, nga changes sa iyang panimalay, o sa iyang kaugmaon. Nagsugod lang sa pag-ingon na, behold now, I perceive. Grabe karon ba, darling? Na ako'y nakita. Na ako'y nasabtan. Nakita na ako ni mga kinintawhana nga kanunay mo labay diri ba nga ginapakaon nato. Kinintawhana di ay alagad sa Dios, pinasahi, bala ang tao sa Dios. That's why this morning I want to speak to you. Niining atong topic, this man is a holy man of God. Leaders, mga diakono,
mga elder simbahan, council sa church, mga group of members sa church, na ako'y pangutanan ninyo. Unsa ang inyong pagtanaw sa inyong pastor? Bala ang tao sa Diyos ba na siya? Or he's just an ordinary man in your church? Kay pagingana gani ang inyong pagtagad, dili gyud mamati pag magwali na. Kay wala man mamugro sa inyong understanding o sa inyong paghigugma sa tao nga gibutang ni Lord sa inyong life, sa inyong ministry. Dili ka makabuhat og something next level if ang imong pananaw sa imong pastor karon tindiros balay sa tindahan, mag-uuma or negosyante or maestro or maestra, or if your pastor is an engineer, hanggang dyan lang. Kaya hindi ka maka next level. Why? Wala man nimo makita ang dapat nimo makita dapat. Kining bayhana, tiyaw mo na ginapakaon niya sa Eliseo, sila uban sa iyang bana every time. Di ba mo na sa kining pastora ba? Pimirong pakaon na to, tag-usap pa ka platong kaon, karon nagduha na ka plato, kada ko gahab-hab ning pastora oy. Dili na bagyod mo lakaw pag dili pa inom og soft drinks. Diba? Negative na kadugayan. Pero, hospitable man siya. Yaman ang gihuralan nga Lord. Tanan nga mulabay din magpastor magmadili pagkauno na ako. Pero, ang pananaw niya sa ang gipakaon, murag, gamay lang kayong tinanawan niya. Apan, ano na nahitabo nga pinasahi sa dihang gipakaon niya kada adlaw halos sa Eliseo pag mulabay. Dili lang siya, kauban sa gihase. Apan nga nung specific man ang pananaw niya, mato pa niya, darling, gitawag niya ba ang iyahang bana? Darling, kining tao ba nga ginapakaon nato? Bala ang tao sa Diyos ni? I perceive, I know for sure, na ay revelation si Lord sa ako, nga kining tawahanan ni, bala ang tao sa Diyos. Margi pangutana mo na ako ganiya, kumusta man ang inyong pananaw sa inyong pastor? Ordinary lang ba siyang gardener? Mag-uuma? O tricycle driver? Mugay mo anak ko, kung makasabot lang untang mga membro, ilab niyo inyong pastor, ayaw na tuguting inyong pastor, manguma pa na. Kung manguma man na siya, dili nga manguma as in tibok adlaw siya dito sa uma. Nga paguli sunog ng naong. Or tibok adlaw siya mag-tricycle. Siguro pag mag-drive siya siyang motor, dili na mamasahiro. Baliktad magutagod. Feeling man na to. Nga gitagaan man na to pagtagad tong ingon na po so Pablo Manggod nga tent maker siya. Way man na niya sa iyahang pag-ministry nga makakonek siya sa mga tao. Dili gud po pasabot nga mo na'y panginabuhi ni Pablo. Kung imong tanan, basahon nimo ang Pauline epistle, na mga simbahan ga suporta sa iya sa iyang ministry. Mo nagigunitan karon nga dagay mga pastor nanrabaho. Di ba? Ang uban mga pastor nahimong bagang uban mga pastor nahimong manghihilot na lang gani noon. Ang mga pastor nahimo nga na-vulcanizing shop. Tiyaw mo na ani ang membro pag yun magpabulkit. Pastor, magpabulkit mi. Si pastor nagkadusingot in taon, bulingit kayong naong. Mga na pag ka, ang pastor balaan kayong pastor lagi. Say na balaan na in taon, kaluya na. Buganing, pag membro ka, pag wala gyud mutubo ang imong pananaw ang imong pastor, malabo gyud mahitabo nga nay breakthrough sa ministry ug bisan nimo. Buganing matter pa ni, behold now, I perceive that this is a holy man of God. Dili ni pagtuboy sa mga pastor ha. But I want, gusto lang namo sa PSK nga makorekta, makasabot kita ni. Kung gusto ta nga ministry nga diin kita nagpasakop mo breakthrough,
Start gyud nga dapat gyud makasabot ka nga kanang tawo nga gibutang ni Lord sa inyong ministry dili na intawon sila mga tao nga mga mutikbot, mga pinadala nas Ginoo, pastor na, gasa na, mato pa sa Ephesians chapter 4, sa Jeremiah 3:15, mato pa gikan sa kasing-kasing na sa Dios. Hallelujah. Amen. Pag nung sinabi ng babae, mato pa, behold, now I perceive. Those words change everything. Grabe na. Nausab ang dagan sa kinabuhi ni ng bayhana. Will to do, dato ha. Dato na siya. Dili na ingon nga ordinaryong babae. Ang iyang pamilya, iyang bana, mga dato sila. That's why gusto na ko nga mo grota karong buntaga nining atong pagmamati. Okay. In 2 Kings chapter 4 verse 8 and 9, ito po sa buhay ng Shunammite woman. Mato pa, 2 Kings chapter 4 verse 8 and 9. One day Elisha went to the town of Shunem. A wealthy woman lived there, and she urged him to come to her home for a meal. Ito pa, tanaw niya. After that, whenever he passed that way, o Elisha passed that way, he would stop there for something to eat. Nanganad po din taon ang alagas Ginoo, no? Di na ako mapas mo, na nangitigtagad na ako, na pagkaon na ako. Lahi ba yung puta, no? Ito tinuon siya. Kanang mga tao nga, timanon ta, di nabot pasabot nga atong abusohon. Kanang mo bisita ta, pag natay may musimbahan, bisita ta. Yan pag dito pagkaunon ta. Okay, kami ni Pastor Gina, mga nagkuko, di na ta mo balik dito na eh. Masang ano man, luoy man, kaya basig wala sila, o nyati manunta nila. Mali na ito. Dapat di ay unta. Kanang mga membro simbahan nato nga, tig-atiman nato, mas dito tapat kanunay. Dili para makakaunta, para sila samot pa panalanginan sa Ginoo. Tawa niya, every time, Elisha, pass. Pakaunon siya. Pwede matumusimang naglaing dalan. Di ba? Pwede siya musimang laing dalan. Apan si Elisha, kabalo siya nga kining bayhana, panalanginan ni kadugayan ba? Kunang niyang kasing-kasing tinuod. That's why mato pa, in verse 9, she said to her husband, I know that this man who often comes our way is a holy man of God. Aduna siya'y discerning heart. Kasing-kasing nakasabot na yang nasayko ba? Na discern. She perceived. She didn't just see a traveler. Wala lang niya makita ang usa ka biyahidor. But this woman recognized a man who carried the presence of God. Ito po ang punto. Nakita niya nga, sa kadaghang siguro lumalabay, if daghang lumalabay, wala mang giskuti sa Bible, possible, daghang lumalabay, pero nakita na kinintawhan ng lahi ni ba? Lahi ni sa mulabay. Siguro, pag labay dito, pagkaon mo, Lord, para lagi ni Ginoo, kining panimalaya, Lord. Nakita ni mo sila Ginoo. Ang uban siguro, pag pagkaon, dito kaon mo na magbaboy, mga hab-hab largo. Apan si Elisha, sa yung dulutang pagkaon, speaking tongues pa siguro. O mag-pray siya ba? Lord, bless. I declare shalom upon this house. Pagkaan ang babae nga, kuyaw, nintawhanan eh. Panglitok naman og nindot kaayo. Kana ba? Wala man ako sulat, pero ako, nakita na ko ba? Maybe. Kaya naman mato pa, she perceived. Gina ni Ambana, darling, kining tawhana ba? Pinasahi ni. She observed his life. Every time mulabay siya, observe kining Shunammite. Elisha didn't advertise himself. Wala nagipasundayag, oy, propeta ko, nagmilagro ko, ter. Kuyaw kay ko, ter. Ako, doctorate ko, ter. Bishop ko, ter. Evangelist ko, ter. Wala. Never go si Elisha nag-advertise ang kagalingon. Wala siya magsaninag. Reverend ko. Wala. Basta, iyang gibuhat lang ang tama.
Iyan ang gibuhat kung unsay tamang buluhaton ingon nga alagad sa Ginoo. Ang pagkabalaan nga naa kaniya nakita siyang pagkamapaubsanon o sa iyang pagkamapinadayunon diha siyang paglakaw diha sa Ginoo. Dili man lang one time mihapit siya, many times. And this woman observed, mo gani na perceive niya, na discern niya nga kining tawhan nga tiglabay niya lahi pinasahi. The Shunammite woman saw something divine and she discerned it correctly. Wala siya masipit, wala siya masayop. Na-discern niya nga kining tawhan nga tigipakaon niya. Kuyaw ning tawhanan nagdala ng panalangin ni ba. Mogiingnan niya, wala na gisekreto na, gisulti ana yang bana. Gina niya, darling, kining tawhana ba? Abot ko nakalisard ka na. Ba't ako mismo? Kaya ako ba'y hukad na, ako gipakaon na. Ma-feel na ako every time na sa diri. Lahi ang atmosphere sa atong balay. Spiritual discernment. Dagay mga tao nakakita sa outward, but few perceive the inward. Mo gani kita nga mga Kristiyanon karon ginahanglan nato nga doon na tay discernment sa atong generation karon. Aron atong mailahan unsa ang balaan, unsa ang tinuod, ug unsa ang para sa Ginoo. Kay kun ato ma-discern ang presensya sa Ginoo, mo respond man kita niini with honor. Di ba? Mutana ko ninyo ba, leaders again, kanang inyong pastor, kumusta man? Pastor, kumusta man ta? Kumusta ta in front sa atong mga leaders? Kumusta ta diya sa kongregasyon nga naa kita? Makita ba ang pagkabalaan ni Kristo sa atong kinabuhi? Dilimot pasabot, pag sinabi natin yung holiness, wala nang sala. Holiness isn't perfection. It's the presence of God reflected through your life. It is the presence of God reflected through your life. Presensya sa Ginoo nga nakita, nasabtan, namatikdan, diha sa imong kinabuhi. Mga mato pa niya, I know that this man is a holy man of God. Dinibot pasabot nga wala na isala. Apan holiness isn't perfection, but the presence of God reflected through your life. Hallelujah. Usapay makita nato sa babae in 2 Kings 4 verse 10. Tanawan ninyo. Let's build a small room for him on the roof and furnish it with a bed. Katong pag-ingon niya ba, nga darling, kinintawana ba, pala ang tao sa Diyos. Dili to period. May something pa nga nag-level up. Sinabi niya sa kanyang asawa, let's build a small room for him. Small room. Gamayng kwarto. For him on the roof and furnish it with bed, table, a chair, and a lamp. Masay purpose niya. Mato pa, then he will have a place to stay whenever he comes by. Tarawa, kuyaw ka ining bayhana. Dili lamang pagkaon ang iyang gihatag. Gitagaan pa niyang next level. Mato pa, basig mabusog kayo ni siya ba? O niya paguman mo biyahe. Niya basig na ay kuan. Mabdag hapon, at least makapahulay siya. Di palago makabiyahe siya. Diretso, makapahulay siya. My heart, generous spirit, na-grace yun, nagigrasya. Generous. Grabe na. She made space for a man of God. Gitagaan ng lugar ang tao sa Diyos. Og pinagi niini, she made space for God's blessing. The moment you made space for the man of God, hallelujah, you made space also for God's blessing sa imong kinabuhi. Making a room, diyaw mo na matapat. Something ibasa na ako ni, kamo ko ba? Ano ko, Lord, grabe no. Sana, Panginoon, mayroon mga taong ganito. Sana. Mo gani nga, kung Kristohanong ka karon,
Kung nag-ampo ka, Lord, please, mag-next level ko, Ginoo. Gusto ko, Ginoo, nga motubo ko. Gusto ko, Ginoo, nga mo-grow ko diya sa akong pag-alagad nimo. Lord, please. Di ko gusto magpabilin lang kung unsa ko. Sa pila ka tuig diha ako kutob. Gusto ko, Ginoo, motubo ko. If that is your desire, this is the right message for you. Wala ko siya maghatag og leftover sa alagad sa Ginoo. She didn't give leftovers. But what this woman did, she prepared a room. Sinabi niya sa kanyang asawa, gagawa tayo kahit konting espasyo, lugar. Lagyan natin ng mesa, upuan, at saka ilaw. Para sa pag-abot niya din makakaon siya, at least makapahulay pa siya. Nindot ki kasing-kasing ba? Ingana, kumusta man kakarumod-daga? Ingana ba imong kasing-kasing? Urumana kang, magdaiso pa mangani ta. Wala man kagiingnan karong nga buhaton nimo na dayon. But pangutana ba, andyan ba yan sa isipan mo? Na gagawin mo yan? Kami diri sa Mungkayo, gi-practical na ko ning maong mensahe. A sort of testimony, no? Diri sa Mungkayo. Si tatay, Pastor Tan, akong mentor, akong tatay, no? O si nanay. Together with some of the pastors from Butuan. Pag munganin sila sa una, sa Mungkayo, maabdan sila gabi, tulugo na mo sila sa mga, na may indri, mga lodging house ba sa Mungkayo. Pero maulaw ko kay dili gid as in maayo ang mga lodging house diri. Moto nga, inako Lord, pag i-bless minimo Ginoo, maghimo gid ko room para kang pastoratan, pastoratan, o sa mga pastors. Pag na mga pastor mo anin diri sa Mungkayo, ko Lord, tagai ko Ginoo blessing para makatukod ko og dili man asinda ko basta building na room kada gitawag og gamayng hotel. Nga mo pong mabutangan sa ilaha. Okay. Tama gid kay among room gabutang kay wala man gibutang po diha, wala man gibutang po diri nga magbutang pog CR. Room raman, table, bed. Tama po ang among room sa baba wala may CR diha. Ang CR namo sa baba wala sa room. Tama gyud. Correct gyud gayo, no. So, praise God. That was 2 years ago, 3 years ago. Gibless ang church, nagtukod mi, nag-extend mi sa simbahan. Nagbutang gyud ko room diha. Gitawag na mo B Hotel, Bethlehem Hotel. Pag muadri sila tatay, makatulong na sila. Makatulog sila, makapahulay sila. Pag naay mga pastor nga muani sa Mungkayo, makatulong na sila. Tana mi butang kapahulayan nila. Ila na. Hallelujah. This woman, yang gihimo na. She made space for the man of God. And by doing so, she made space for God's blessing. Bakit po siya pinagpala? Kasi mayroon sa ginagawa. Mahirap po tayo kapatid, ihingi tayo ng kay Lord ang pagpapala, pero wala tayong ginagawa. Wala tayong gitanong ba? Si tag-expect og harvest, paano tayo gitanong? Usan ni ka mga challenge karong budaga alang nato. Sa Shunammite woman, ito ang kanyang ginagawa. Bakit siya pinagpala? Kung basahon nimo na ang tibok konteksto, tungod kay nasa gihimo, making room, may ginawa siyang isang espasyo. She didn't give leftovers. She prepared a room. She gave him a place of rest and honor. Gitagaan niya og pahulay, kapahulayan ang alagas Ginoo sa Eliseo nga makapahulay og pasabot nga iyang giunor. Pag-ingon niya, I know that this man is a holy man of God, so I need to honor him. I need to respect him. Gisugo ba siya? Wala sa gisugo. Nagtubod to sa iyang kasing-kasing. O katong gamayng lugar, the little chamber became a sacred space where the presence of God would dwell. Hallelujah! Katong gamay nga luna, nahimo tong sagradong lugar ug ang presensya sa Ginoo nagapuyo didto. Ang pangutanan ako karong buntaga, have you made room in your life for God's presence? Kada ding himo nato,
pwede na puyanan sa Ginoo. Diha, hallelujah, diha mo puyo ang presensya sa Ginoo. Sa atong mga schedule ba, pastors, leaders sa church, in our schedule, sa atong balay, sa atong heart, gibutangan ba natog lugar diha ang Ginoo? Because the moment atong open ka na, si Lord mo puno ana. Giandam man naton para sa iya. Tanawan ninyo. In 2 Kings chapter 4, 11 to 17, na ay reward from God. Lahat ng ating ginagawa, yung sinabi ko kanina, yung itinanim nating tama at maganda ang ating puso, mayroon tayong pagpapala, nakalaan, na mismo si Lord nag-prepare ani. 4:11. One day when Elisha came, he went up to his room, hallelujah, and lay down there. Oh God, hallelujah. Ning pahulay, no? Ning pahulay ang alagas Ginoo. Then matupa, he said to his servant Gehazi, ginaniya si Gehazi, call the Shunammite. So he called her and she stood before him. Patawag niya. Elisha said to him, tell her, you have gone all of this trouble for us. Now what can be done for you? Can you speak on your behalf on the king or the commander of the army? She replied, I have home among my own people. Nakita magun Eliseo nga, saan naman niyo eh? Grabe naman yung bayhana. Gipakaon pa ta, gitagaan pa ta room. Usa may atong ikabalos ani niya? Usa may atong ikabalos? Kita igwa-igwa ta nag-ministry. Lakaw-lakaw ra ta Gehazi. Usa may atong ikabalos aning bayhana? Mo nga, sige daw bi, tawagan na dito bi. Mumugi pangutanan niya. Ning abot ang babae. Ug mato pa niya, can you speak on your behalf to the king or the commander of the army? But the woman yun, I have home among my own people. Ay kabala ka sir. Okay na kayo ko. Di na ko kinahanglan na nga isulti pa ko dito sa hari. Unsa pa. In verse 14, what can be done for her? Elisha asked. Gehazi said, well, she has no son and her husband is old. Si Gehazi matod pa, sir, wag ito mahimo anak, pero nako'y napansin, sir ba? Kining bayhana, sir, wagi anak, iyang ba na tigulang na ba? Walay anak, iyang ba na tigulang? Verse 15. Then Elisha said, call her. So he called her, and she stood in the doorway. Nagtindog ang babae. 16. About this time next year, ito po ang declaration. Elisha said, you will hold a son in your arms. No, my Lord, matter pa niya. She objected. Don't mislead your servant, O man of God. Matter pa niya. Sir, ayaw, sir. Ayaw, yung tao ko kumidjay, sir. Ayaw, sir. Diba? Namulog si Eliseo. But the woman became pregnant. Grabe, oh. And the next year, about that same time, she gave birth to a son, just as Elisha had told her. Glory to God. Hallelujah. She wasn't seeking anything in return. This woman, wala siya gibuhat to niya. Wala siya maghulat gyud nga tagaan siya. Wala. Basta gibuhat lang to niya. Gibuhat. Buutan ko siya gyud. Mugay ka nag-iingon ako ba sa church na to. Bisag kung saan pa niyong pagwali diha, pag ang imong mga tao diha, mga gahi kasing-kasing, bisag pag mo brubalintong pagkadigwali, mato pa ni tatay, bisag mulatay pakaspisi, magbuga pa kagkalayo. Apan ko ng mga tao diha, gahi kasing-kasing, malabo yun. Because it talks about heart. Kining bayhana, oh, gibuhat ba to niya kang Eliseo kay para tagaan siya sa iyang nangayo siya balos? Wala. Ana sa sir, ay ko kumidjay, sir. Okay ra kay ko, sir. Okay ra kay ko, sir. Gibuhat to niya kay mo to yang kasing-kasing. Murag sa simbahan ko nato, ang ba mo question about giving ba? Wala lago ba nga? Asa ka paingon ng mga tithes diha, mga offering diha. Kabalo na ka nga kana makatabang sa ministry. Anong question pa na nimo?
Imo naman ka nang gihatag, imo naman ka nang gi-offering. Wala na kay labot. Asa ka kitag taong nananom, ginaukay niya ang iyang binhi. Dapat ingana unta ang atong konsepto. The moment you extend something or help sa church, don't question it. Si Lord si pastor ay matunglo pag magtinunto siya. Kung nag-offering man ka, nag-tithe sa magkag 1 million, wala niya tarungan na, ay matinunglo siya. Kaya ano niya tarungan? Ikaw, gibless na ka. Sa nang gibuhian na nimo ka ng imong giving, pagbuhi nimo, diha gyud sa basket, pinagpapala ka na. Heart nimo yan eh. Pero kung pagbutang nimo dito, giapas nimo largo, yan, pastor adlaw, nakikita ka si pastor nimo, yung tao nakapalit og sapatos, 14 years nakapalit og sapatos, mo na gito, ako na gitong ikapulo, gipalit na niya. Malabo na ka, di na ka. Ang imong tanom, ang imong gibalik kay Lord, wala na, nabutang nga nag-aksido. Ang imong binhi, ang imong gitanom, matay na. Tugutan, di mo pasagdari mo na. The same, sira may tuman. Sa nang gipakaon niya, si Eliseo, wala siya magunaw na wala ni kwintaha. Gibuhat to niya sa tama. Ano man, iyatong kasing-kasing. From the heart po yun. Galing sa puso. Puso niya, ang iyang kasing-kasing ang diktato, ingana ang iyang kinaya, karakter na niya. Mga sa itong simbahan, kana mga daluon niya, karakter gina. Bisan pag mga sila nga, wala na mas Biblia na, pastor. What if, sige, tanggalon na itong Bible sa, kumusta man ka? Kaya di man ka mutog Biblia. Kumusta man ka? Magyatagong ka dili. Depende lang kung bulan nun. Ano ba? So, nagdepende sa imuhang sa bulan. Kung ang bulan, katunga, ang bulan, quarter, o full moon, full moon, sa mga aswang. This woman, this Shunammite woman, gibati na niya. That's why, naay reward from God. May reward po, kapatid. About this time next year, you will hold a son in your arms. Declaration po yan. Sinabi ni Eliseo sa kanya. Kasi mato pa ni Eliseo, wala naman tayo mahimo, ani. Kung sa may ato yung kabalos ng bayahanang, di man mo demand. Di man mangayo. Amot pasabot karong buntaga, tanang butang, this is my declaration for you this morning, tanang butang nga wala nimo pangayo basta magtinarong ka, moabot na nimo. In Jesus name. Tanang kulang nga naa nimo karon nga bisag wala nimo pangayo, moabot na nimo. Receive in Jesus name. She didn't even ask for it, this woman. But God remembered her faithfulness. Hallelujah. The blessing she never spoke of. Di ba? Ang panalangin nga wala niya ginalitok. O wala na niya lauming ang maabot niya. Tigulang na may iyang bana. Wala na siya anak. Huwag kayo mag-ingon ni Eliseo sa iya nga. Mga nakat. Mga nakater. Makaangkon. Ayaw, kumijay, sir. Kaya wala naman siya maglaom man, nakabalo man siya nga ang babae, buntis, pagilabtas bana. Yang bana, kuyos naman. Si Mr. Kuyos man. Diba? Sometimes the greatest blessings come from unspoken desires. Usahay man God kining pinakanindot kayong panalangin kanang mga tinguha nga wa gini mo malitok. Apan nanulti ang imong kasing-kasing. Nagabuhat ka pinagi ni anak. This woman didn't serve God for reward. Ito po, totoo po ito. She didn't serve God for reward. She served out of reverence. And God honored that. Hallelujah. Nag-serve siya kay ano man, this man is a holy man of God. Ako ning tarungon kay bala ang tao sa Diyos ni. Na-remember ninyo si Abram? Katuming abot ng tulo ka bisita. Nakaila ba siya ato o siya kaila? Apan kasing-kasing maayo. Gipakaon niya itong tulo. Then, gibless sila. The same. Maugapon na. Mga tol pa ni asa imong asawa. Sa Genesis chapter 18, asa imong asawa. Nagkatawa, magani si Sarah. Mato pa, gikan karon sunod tuig, ang imong asawa, magkugos na nagbatang lalaki. Gipangayo ba ni Abraham na? Wala na pangayo Abraham. The same sasyon na may itong gipangayo. Wala niya pangayo na. Pero, lagi ang atong Diyos nakakita sa imong kakulangan.
sa mga butang nga wala gid taon ka makabato niya na. But tungod kay matinud-anon ka, tubagon sa Ginoo bisan pa ang imong unspoken desires. Hallelujah. Kamo nga mga ulitaw karon, nag-serve sa Ginoo, kamatinud-anon sa anak ka nga, di na ko magminyo tay kay okay na ko, nag-serve na lang ko kay Lord. Pero ay mo kasing-kasing gahunghong sa hinay. Lord, unta, maminyo pa ko Ginoo. Pero wala na ka na. Pero gamay ba? Naggamay. Pero patingala ka na, ning abot sa panahon. Hallelujah! Teng, teng, tatang, teng, teng, tatang. Uy, naminyo! Kaya nga naman, gitubag sa Ginoo ang imong unspoken desires. God honored that. Hallelujah. Timan ini. God remembers your hospitality, even your service, and even your quiet faithfulness. Tanang butang imong gihimo sa sekreto nga maayo, panalangin ang gas Ginoo. Kadto gihimo nimo sa secret nga maayo, wala ka magpakita sa tao, apan imong gipakita imong heart sa Ginoo. Ding buhat ka niya na because you honor God. Ikaw nga membro simbahan nga imong gi-honor si Lord by honoring your pastor. In a silent way, you prayed, hallelujah, para sa safety ni pastor nimo. Kay pastora, giampo nimo Lord, panalangin ni akong pastora Ginoo. In a silent way, di ka bukal kayo ba? Then here comes, ginagmay-gagmay. Tunol ka, pastor. Ay, saba sila, pastor. Ginagmay na kayo, pastor. Piyabi ninyo, kami, pagtunulan ninyo, anak. Manako, Lord, saan manako, Ginoo. Kini si Pastora Gracia, pastor doon, ganyan to. No? Mga buhing testimony ni. Kana sila kanyan to. 10 years naman na sila sa ministry. Bago pa sila, lisod kayo na sila in town. Mga na sila tayo, magpa-mentoring me. So, matumi dito panabo. Ang ako, good, ang amo, katupong panahon na kami, maura po sa ilaha alos gamay. Nakauna-una lang may gamay. Pag umana mag-mentoring dito, bidasig sa ilaha, nana sila nakabutang silang papel, ilang ibutang, usay tag 200 plus pesos. Iko, Lord, dawatong kanako din kabalo, mag-ginong naglisod man sila. Pero na-word ni Lord sa ako, anak, kung dili mo dawato na, usaon ako pagpanalangin sa ilaha. Kanang ilang 200 karon, dako na kayo na. Kaya nga naman, wala pa sila. But one day, mo harvest sila. Ginadawat ko na. Pero, akong makonsensya ko ba? Apan, igsoon, may ginagawa si Lord. Hallelujah. Hinay-hinay, naigihimo si Lord. Mong kung ikaw, membro karon simbahan, kana bang, dili ning unsa man ha, kung mahal nimo ang Ginoo, tinud-anay makita na sa imong pagtagad sa alagad sa Ginoo kung siya balaang tao ba sa Dios sa imong kinabuhi. Galatians 6:9 matupa, let us not grow weary in doing good, for in due season we shall reap. Di daw gyud ta muundang sa pagbuhat og maayo, kay sa tamang panahon muani ta. Kung mutuo ka na, mga nakag-amen sa comment section. If you believe that verse, yun ka, yes, amen. Mo-agree ko sa Galatians 6:9. Hallelujah. Out sa mga butang na nahitabo, nining siya na may tuman, di ba, ning kugos sa siyang bata, nanganak na siya. Hallelujah. Grabe ka blessing. Si Eliseo naa diha nagpuyo sa iyahang gamay espasyo. Na siya nagpuyo sa Eliseo. Paana-ana lang si Eliseo ba? Pero na ginapakaon siya. Grabe yun, no? In 2 Kings chapter 4, verse 18 to 31. Okay. Dili po pwede nga. Dili na to i-appeal ni. Kaya basi makaana ta sa tanang panahon okay lang. Naay panahon o sa imo agitan ni ini. Ang atong pagtuo testingan. The woman's faith gitistingan. Mata pa. The child grew, and one day he went out to his father, who was with the reapers.
my head, he said to his father. His father told the servant, carry him to his mother. After the servant had lifted him up and carried him to his mother, the boy sat on her lap until noon, and then he died. Namatay ang bata. Asa na, ito sa ta. Bantayan na nato ni usahay, kay usahay, basig mausab ka ba? Kaya ka ng panalangin ngayon mong nadawat, tungkol kayo nagbinuotan ka, tinarong ka. Bantay ka, anak, kaya basig usahay mo kalit nagkawala, malain ka. Apan according sa itong isgutan karon ning labay good, anak, kay sometimes God will allow these things to happen, kay nga naman, tanawon ka. Kaya basig grabe na mo kalipay, kay gipanalanginan ka na. What if kung tanggalo na, basig mausab ka? Usahay gyud o kinahanglan gyud ni siya. Kinahanglan agi antani. The same sa Shunammite woman. After siyang gihimo kang Eliseo, pinagpapala siya. Di ba? Nagkaroon siya ng anak. Yung problema, namatay ang bata. Mo ni karon ang atong isgutan. Usay reaksyon. After the servant had lifted him up and carried him to his mother, the boy sat on her lap until noon, and then he died. 21. She went up and laid him on the bed of the man of God. She shut the door and went out. Asa gibutang? Gibto sa higdaanan. Ha? Naimong punerarya. She called her husband and said, please send me one of the servants and a donkey so I can go to the man of God quickly and return. Why go to him today? He asked. It's not the new moon or the Sabbath. It's all right, she said. She saddled the donkey and said to her servant, don't slow down for me unless I tell you. Nagdali ka sila. So she set out and came to the man of God at the Mount Carmel. When she saw her in the distance, the man of God said to his servant Gehazi, look, there's the Shunammite. Ano ba? Tungkol kay ang Shunammite maay kayo, dali kayo matagad. Tigig, dali kayo matagad. Kasi bantayan na natin sa itong church. Kamong may museum, ayaw mo panilos. Pag na ay dali matagad ni pastor, kaya naman, kana sila nga mga tao, responsive man good. Although kami ng mga pastor, general magimi. Pag mutagad mi tanan, pero mas madali na mo matagad kato mga tao nga magpakabana. Di mo pasabot nga unfair me. Pero kung pakabana kas minister, dali gi ka matagad. Biblical man. Biblical man. Mo nga, dapat mo anak ka Lord, gusto ko mamahimong magpakabana. Dili mo pasabot nga unfair me ha. Mana unfair pastor ang gitagad katong kanunay mo appeal sa ministry. Pero katong alang-alang mo, di man ka matagad kay wala man ka. Di man ka matagad kay di man ka, di mo pilog cell group, simbalay, magsimba, late ka kanunay, matagad ba ka na? Isayo daw mo, sayo pagkasan, isayo mo, matagad magin mo. Labi mo sayo mo, pero sayo, wala ko matagad ni. Alang, late man ka kanunay. Di man ka mo involved, yung ikaw pa matagad, di man ka matagad, labi dagan-dagan ang mga tao. Try, magiging punctual ka. Di ba? Try daw. Sa panahon nga na mga ginatawag o panginahang ng simbahan, present ka. Naa ka kanunay. Ikaw maging matagad, kay ikaw man naa. Pero kung wala ka di, alam matagad man ka. Usay, baliktad magutak-utok. Kita pa'y magpatagad, kita pa'y magpabadlong. That's why nakita ni Eliseo, yung Gehazi, lekod, paingon rin ang Shunammite woman. Run to meet her and ask her. Tiyaw mo na, giinan ni Eliseo si Gehazi, dagan, tagbua. Mato pa, are you alright? Is your husband alright? Is your child alright? Gipangutana. Everything is alright? She said. Okay, next. When she reached the man of God at the mountain, she took hold of his feet. Gehazi came over to push her away. But the man of God said, leave her alone. She is in bitter distress, but the Lord has hidden it from me and has not told me why. Okay. Babagan on siya ni Gehazi. Okay, ditso-ditso man siya. Biginan siya ni Eliseo. Ayaw. Naa siya gibati karon. Naa siya kapaitan. She is in bitter distress. Okay, verse 28. Then I asked, did I ask for a son, my Lord? She said, didn't I tell you? Don't raise my hopes. Diba? Gibalik siya ba? Diba, ginanta ka? Naglaong ba ako? Na-inlove na ko sa bata. Diba?
Don't raise my hopes. May problema kasi dumating. Elisha said to Gehazi, tuck your cloak into your belt, take my staff in your hand, and run. If you meet anyone, do not greet him. And if anyone greets you, do not answer. Lay my staff on the boy's face. Dagan Gehazi. Dala kining akong songkod ngadto sa naong sa bata. But the child mother said, as surely as the Lord lives and as you live, I will not leave you. So he got up and followed her. Sabi ang mama, no? Ang siya na may tuwaman. Gehazi went on ahead and laid the staff on the boy's face, but there was no sound for response. Wala. Patay ginang bata. So Gehazi went back to meet Elisha and told him, the boy has not awakened. So years later, the promised son suddenly died. The woman could have collapsed in despair, but her response was remarkable. She said, it shall be well. She said again, it is well. Di ba gipangutana siya? Kumusta imong bana? Kumusta imong anak? Kumusta ka? Okay ra. Even when her promise lay lifeless in her arms, her faith declared that God was still in control. Grabe ning babayana, no? Bisan tuod katong iyahang bata nga gihatag, wala na kinabuhi. Apa na yung pagtuo nagapadayon gyapon, dili gyapon pwedeng paundangon sa pagtuo siya. Ibang-iba talaga ang siya na may tuwaman. She ran to the man of God. Tanawa ha? Wala siya matug doktor largo. Isa giduol niya ang man of God niya. She didn't go to the doctor or the neighbors. She went straight to the source of her promise. Asa siya may ngadto? Asa gikan ang saad. I hope na mo'y nakuha karobotaga. Her faith wasn't in his life. Ang iyang pagtuo, wala diya sa gahom ni Eliseo. But in the God he represented. Ang gituhan ni Eliseo na may tuwaman sa Dios ni Eliseo nga iyang kumbaga gialagaran. Remember this, faith is not tested when things go well. Ang pagtuo nato wala na matistingi sa panahon o dili na tistingan sa panahon nga o kita. It's tested when everything falls apart. When life seems dead. Challenge na to, dasig na ko sa inyo ha. Hold on to your faith. Guniti ang mong pagtuo, sama sa sino may tuon, mato pa, it shall be well. Maayo ra gini sir. Maayo ra gini. Hallelujah. But in chapter 4:32 to 37 din mo na ni ang ganahan ako diri. Nga puntos. Matter pa in verse 32 to 37. Ning abot sa Eliseo. Di nagampo siya. 32 nak. When Elisha reached the house, there was the boy lying dead on his couch. He went in, shut the door on the two of them, and prayed to the Lord. Kabalo ba mong kining kwarto hagibutangan? Katong kwarto nga gitukod niya para kang Eliseo. Dito na gibutang ang bata. Dawa. May milagro doon. There's a miracle there. Kanang imong gihimo, may milagro diha. Sa room nga imong gihatag, may milagro diha. The moment imong giablihan ka ng room, gibuild nimo ka ng room, there is a miracle there. He went in, shut the door on the two of them, and prayed to the Lord. Hallelujah. 34 anak. To 37 ta. Then he got on the bed and lay upon the boy, mouth to mouth, eyes to eyes, hands to hands. As he stretched himself out upon him, the boy's body grew warm. Grabe, hapan ba? Mouth to mouth. Doon ang yung sa bata. Elisha turned away and walked back and forth in the room, and then he got on the bed and stretched out upon him once again. The boy sneezed, naghatsing ang bata 7 times and opened his eyes.
Elisha summoned Gehazi and said, call the Shunammite. And he did. When she came, he said, take your son. Kuhain mong bata. 37. She came in, fell at his feet, and bowed to the ground. Then she took her son and went out. Hallelujah. Glory to God. Elisha arrived. He prayed. Stretched himself over the child and God restored the life of this dead boy. The child sneezed 7 times and opened his eyes. The woman fell at Elisha's feet, overwhelmed with gratitude. Her faith had been rewarded. Abi nyo makaigsoon na basta yun, mutubo ta sa itong pagpangalagad o maplastar itong kinabuhi. I tell you this morning, this is it. God revives what seems dead. Buhion sa Diyos ang mga butang sa kinabuhi nimo nga murag himatyo na. If you agree with that statement, type Amen. Buhion sa Diyos ang tanang butang nga murag himatyo na sa kinabuhi nimo. Og ang nindot diha, katong room nga gibutang hihimo niya para kang Eliseo. Nahimong po ni Raya, but her room became a resurrection room. Hallelujah! A room of restoration and a room of resurrection and a room of miracle. The same place she built for God's servant became the place of her miracle. Ang po pasabot, baka rin muntaga, challenge na ako ninyo. Pag-ibuhat na ninyo, may milagro diha. Whether it is a physical or a spiritual room nga imong andam. May milagro sa room. May milagro diha sa kwarto. Nga gibutang sa Shunammite woman o gihimo o gihatag niya kang Eliseo. Whatever you've made room for God in, that's where He'll release His power. He still brings life to dead dreams, dead relationships, and even dead situation. Hallelujah. May gagawin si Lord. Panginoon, buksan ko aking puso. Manahan ka, Panginoon, sa buhay ko. Gawin mo, Panginoon, mga bagay. Yung naudlot kong panaginip. Yung mga bagay na hindi mabuting nangyari. Panginoon, gawin mong mabuti, O Diyos. Ganong grabing milagro nga hitabo si Shunammite woman. Katong Panginoon niya, I know that this man is a holy man of God. Grabe ang iyang perceiving. O after that, naghimo siya room. Nagsugod ang milagro. Hallelujah. Mga challenge na ako sa tanang karumbuntaga, leaders, making room for God. Tagaing lugar daw ang Ginoo sa kinabuhi nimo. Because kung gitagaan mong lugar si Lord sa imong kinabuhi, gitagaan mong lugar ang man of God sa imong life. The Shunammite woman story teaches us upat ka timeless truths. 4 timeless truth. Number 1, recognize the presence of God. Or recognize, honor the man of God in your life. Kumusta mo karong buntaga? Kumusta yung pagtanaw sa inyong pastor? Pastor, kumusta ta? Ning lalumba ang atong relasyon sa Ginoo? O kanik, matay po ta, mga pastor. Dapat po mamulalom ang atong relasyon sa Ginoo. Ayaw tuguti nga dauton ta sa mga sitwasyon. Kung kalisdanan man, kawalutan niya na, dapat mo samot kita pagka madinot-duton sa Ginoo. King ano man, wala ta magpabilib sa tao. Nangalagad ta sa Diyos, iyatang gitawag. Mga pagingana po ta, somebody will recognize us. Makita ta nila nga dili lang kita as in unsa man apan moana sila sa tuwa kining pastor ba. Bala ang tao sa Dios ni. Dili tol kay dili ta makasala. Apan ang punto diha nagdala ta sa presensya sa Ginoo. So muning number 1,
timeless truth. Recognize the presence of God. Number 2, make room for Him in your life. Si Lord, taga isang lugar sa kinabuhi nimo by making room, hallelujah, sa alagad sa Ginoo sa kinabuhi ninyo. Love your pastor, honor your pastor, respect your pastor. Kasi pag sinabi natin mahal natin si Lord, pag hindi natin mahal ang pastor natin, parang hindi totoo. Paano natin pag-ibigin ang Diyos na hindi natin nakikita? Yung pastor natin, nakikita natin araw-araw. Hindi natin minamahal. Binabarat natin. Sa tanan nga makareceive ko ng buntaga, na kay mega reward from the Lord. Tanan nga nakareceive. Ikatulo, trust Him even when the promise seems gone. This is one of the timeless truth. Saligi ang Diyos, bisan gani ang saan, man. Hallelujah! Kaya nga naman sa ika-4, watch Him restore what was lost. Tanan nga nangawala, murag nangawala, abi ninyo, i-restore na sa Ginoo. Na-remember nato si Job. Ubos lahat, asawa niya. Pati asawa niya, hindi man namatay yun, pinawala ang pag-ibig sa Diyos. Si Lot talaga, si Job, nako, kawawa si Job. Pero ibinalik ng Lord sa kanya, doble pa. That's why when you make room for God's presence, you make room for God's power, and when you honor what is holy, heaven honors you in return. When you honor what is holy, kung imong gipasidunggan unsay balaan, then you consider your pastor. Hallelujah, my pastor is a man of God. Is a holy man of God. Siya nagdala sa presensya. Okay, kanon na ako balik-balikon, pastor. Dili nato tiaw-tiawan ang atong pagpamastor. Seryosohon nato ni. Dili ta perfecto. Seryosohon ta ni. Sa atong pagpamastor, tinud-on nato ni. Dili nato ningon nga sayaw-sayawan lang. Tinud-a ang imong prayer life, ang pagbasa sa Bible. Tinud-on ta ni. Ibabad nato atong kaugalingon. Kaya nga naman, nahay mga tao nagtanaw nato. Nahay mga Shunammite diha ang nagtanaw nato. Usay tanaw nila nato. Kung ang ilang pananaw nato tama, panalangin na sa Ginoo. Mga asa man ka karon buntaga nga namati karon. Himuan ni nga simple prayer nimo. Ana ka Lord, tagay ko kasing-kasing sama sa siya na may tuman. Nga adun ako'y perceiving, na ako'y discerning, mamahimo kong generous, mamahimo kong faithful, ug mamahimo kong lig-on. Ginoo, tabangi ko nga makahimo ko room para nimo sa akong life, sa akong pamilya. Panginoon, magmula ngayon, gawin kong aking pamamahay ay simbalay. Himuon ako akong balay nga simbalay. Kunya saligan, taga Ginoo in every season sa akong life. Huwag nagalaom ko Ginoo nga tanang butang nga medyo nawala na o pawala na. Adunay resurrection. Adunay restoration sa mga tanang butang nga nawala sa akong kinabuhi. Hallelujah. Igsoon karon buntaga, wala man muna ako makita personally. Nakita ko ninyo sa inyong mga cellphone karon. But this is my challenge to all of us. Kita nga mga pastor, maninood ta. Buhaton na to ang tamang buluhaton. Di ta magpa-sidetrack sa kawaladon. Naglison man siya kakaron. Season na nimo. Be faithful in serving God. Be faithful in serving God. Together with your family. Ang mga anak sa pastor, tabangin nyo ang ginikanan. Honor them. Sa mga leaders sa church, respect and honor your pastor. Wala ko mag-ingon, ini nga, tungkol kay pastor sa precision man karon. Mula gibutang ni Lord sa akong kasing-kasing. Kung gusto kang panalangin ng kas Ginoo, buhata ang gihimo sa siya na may tuman. And I believe God
ang Ginoo magapamuhat sa imong kinabuhi karon. Maybe ang uban niyo karon nanay mga pinasayang revelation ni Lord sa imong una kasing-kasing. Gunitin na. Buhatan na. And then God will do a miracle in your life this morning. Let us pray. Lord, salamat sa imong kaayo kanamo. I pray God nga unsay nahitabo sa Shunammite Ginoo, mahitabo usab kanamong tanan. Salamat sa kinabuhi sa mga Eliseo karon. Salamat sa life ni Eliseo nga grabe ang iyang heart sa panahon nga siya nagministry kauban si Elijah. He was a very faithful disciple. Nagpuyo sa presensya nimo Ginoo. Og mismo ang Shunammite woman nakakita niya na. Iyang gi-declare og iyang gipasabot pagayo nga nakita niya ang alagad og balaan nga alagad sa Dios ug mao kana si Eliseo. This morning, Lord, kining award magmanifest sa kinabuhi sa imong mga alagad today. Bless them. Bless the church ministry and all the leaders, Lord. Right now, I pray for their heart. Hallelujah. Wala sila mabuhat Ginoo sa mga butang tungod kay sila gitulak o napugos apan sila mabuhat kay mo kanang klase sa kasing-kasing nga naa sila na purma na hulma pinagi sa pulong nimo o Dios. Bless us today. Bless all the pastors all over the world. Hallelujah. We thank you. We bless you. We honor you, God, today. In Jesus' name. Amen and amen.